Si Kristo ang siyang hantungan, umegay kanyang larawan. Siyang ating patunguhan sa si Kristo na buhay, siya'y ating kaliwanagan. Dahil ang loob ay mga sakristan at sisigan. Pamila sa mga tao mula sa Paschal Candle.
Mga kapatid, napakahalaga ng sinabi sa Ebanghelyo na doong isa-isa sa kanila ng dalawang anghel na si Jesus ay kailangang magbata ng hirap at mabuhay na magmuli. Naalala nila ang sinabi ni Jesus. Sana sa ating mga buhay, mula nung naroon tayo sa prayer garden hanggang sa sandaling ito, maalaala natin na sana bagaman ang ating buhay ay punong-puno ng kadiliman, may mga kasawian at kanya-kanya tayong problema at kahirapan, maalala sana natin na si Jesus ang ating liwanag. Na si Jesus ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga ito ang mahalagang simbolo ng ating Paschal Candle. Si Jesus ang ating liwanag. Na sa gitna ng kahirapan at kadiliman, may pag-asa pa. Sa isang taong mabigat ang problema, kapag sinabi mo may pag-asa pa, ay makakatulong ito. No? Unang-una sa pagdamay at ikalawa sa pagkakaloob ng biyayang galing sa Diyos. Sapagkat ang pag-asa ay biyaya ng Diyos. Binigyan tayo ng pag-asa ni Jesus na sa ating kamatayan, hindi ito magiging wakas ng ating buhay. Sapagkat pagkalagpas ng kamatayan ay mayroong muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay siyang ating muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, mapuno tayo ng pag-asa. Ngayon ay taon ng pag-asa. Tayo naglalakbay ng may pag-asa. Na sa ating buhay ngayon, panibagong taon, marami tayong ulit tatahakin ng mga problema. May kanya-kanyang bigat, minsan magaan, pero huwag tayong mag-alala. May pag-asa. Ama namin, inuurog namin sa iyo, mula sa tubig na ito, kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kristo, o mapupuspos ng iyong Espiritu ng pamilya ng tubig. At sa gayon, lahat ng hindi sa kamatayan na sa pamamagitan ng niya, ay may mabuhay na sa rin naman pagkasama, bilang na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, pagpag sa walang hanggan. Amen.